Jehovah Rapha, provider. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 28 kabanata ng unang aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng Genesis. At bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na malapit kami sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba. Dalangin namin, Lord, na turuan niyo kami, itama niyo ang aming mga maling pananaw, buksan niyo ang aming puso't kaisipan upang aming maunawaan ang iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na patuloy ka naming makilala sa mas malalim na kaparaanan mo, Panginoon. Sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, kaya tinawag ni Isaac si Jacob at matapos basbasan ay pinagbilinan. Huwag kang mag-aasawa ng Kananea. Pumunta ka sa Mesopotamia sa bayan ng iyong lolo Bethuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo Laban. So dito makikita po natin, same din sa ginawa ni Abraham na kinuhanan niya ng asawa si Isaac doon sa kanyang mga kapatid. At ngayon, ganun din yung ginawa po ni Isaac para kay Jacob. Kaya talaga makikita po natin kung ano yung ginagawa talaga ng matatanda. Talagang na i-imitate po siya talaga ng mga susunod, no? Kaya ito po makikita natin kung gusto natin na yung ating mga anak po ay makalakad ng maayos, ng may katwiran din. Kailangan ipakita po natin ito by example and not just by teaching, no? So, verse 3, sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Yan, so general blessings po, no? Yung kanyang iginawad kay Jacob. Pagdating sa verse 4, pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasayo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. So dito po makikita natin as magulang talagang mahalaga po, no, yung blessing ng matatanggap sa ating mga anak mula sa atin. Kaya sikapin po talaga natin na yung mga sasabihin natin sa kanila is mga pagpapala po at hindi po curse. Ano po? So, yan makikita natin dito. Verse 5, pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia sa kanyang tiyo Laban na anak ni Bethuel na taga-Aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca na ina ni na Jacob at Esau. So, dyan po makikita natin na meron ng specific place na pinapupuntahan ni Isaac kasi kumbaga ito po ay base na rin sa kanyang karanasan, no? Dahil alam niya rin na dun din nakuha ng aliping si Eliezer, yung kanyang napangasawa. Verse 6, nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan ni Jacob ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang babaeng Kananea, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Bayot at anak ni Ishmael. So talagang makikita po natin dito, no, na nalaman lahat ni Esau lahat ng nangyayari kay Jacob, no. Siguro grabe yung sakit din kay Esau kasi ngayon niya nakikita talaga yung halaga ng pagiging panganay na kumbaga na ipagbenta niya lang dahil sa isang mangkok na red bean soup. Ayan. So, dito talaga makikita natin talaga yung pagsisisi na nasa huli. Pero ganun pa man, makikita din natin dahil nalaman ni Esau na ayaw ng tatay niya na mag-asawa si Jacob ng mga Kanaanite. Kaya naman, siya din, iniwasan niya rin yung magkaroon ng asawa ng Kanaanite. Kaya, diba, dito makikita natin, pumunta siya dun sa tito Ismael niya at dun kumuha ng mapapangasawa. Yun yung lahi ng Ishmaelita. Ayan.
Verse 10, umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Verse 12, ng gabing iyon siya na naginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik. Manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila sa parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. So, dito po makikita natin, no, although ang kasalanan po dito ni Jacob or yung kasalanan nila ng nanay niya is kumbaga nag-result siya din ng pagkahiwalay niya sa kanyang mga magulang, pero dito makikita na once ikaw talaga pinili ni Lord, sasamahan ka niya at ipaparamdam niya talaga sa'yo na nandyan siya, na nakaantabay sa'yo. Siya nandyan para ingatan ka. Kaya grabe yung promise ni Lord dito, no? Siguro sa mga panahong ito, feeling ni Jacob na isolated siya, feeling niya na medyo natatakot siya, or feeling niya na pagod siya, or feeling niya rin na pwedeng excitement din dahil, di ba, kukuha nga siya ng mapapangasawa. So, yung napakadaming emosyon na iyon na kanyang nararamdaman ay posible din naman na ito rin yung rason para iparamdam sa kanya ni Lord na kasama mo ako. Dumadating sa buhay din natin, mga kapatid, na parang samot-sari yung ating nararamdaman na hindi na natin maintindihan, no? Sa dami ng ating mga pinagdadaanan. Pero sa moment na parang feeling mo nag-iisa ka, si Lord, yan yung way niya, no? Para iparamdam sa'yo na kasama natin siya. Okay. 16. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Ayan. So, doon niyo po kasi nakita yung hagdanan, no, kung saan may anghel na umakyat panaog doon. Bagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuhaan niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, papakainin at padadamitin at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito at na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito. At ibabalik ko sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob ninyo sa akin. Wow! So, dito po talaga makikita natin, no? Nangako si Jacob na kapag pinagpala siya ni Lord, no? At sabi niya dito, kung sasamahan ninyo ako at iingatan niyo ako, sabi niya dito sa aking paglalakbay, lahat ng aking makukuha, ibibigay ko sa iyo yung 10 bahagi. So, ito po yung pangalawang beses na nabanggit po yung 10 bahagi, no? Una yung kay Abraham at kay Melchizedek. Pangalawa po ngayon kay Jacob, no? Kay Lord niya na sinabi to. Ayan. Dito po makikita din natin, no, na parang may bargaining na nangyayari na parang hindi sumapat kay Jacob yung salita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, kung saan kailangan niya pa talagang sabihin kay Lord na, Lord, kung sasamahan mo ko, bibigay ko sa ito. Ganito, no? Alam mo, ganyan tayong mga tao, kahit malinaw yung promise ni Lord, kahit malinaw yung mga pangako ng Panginoon, and even yung kanyang mga salita, parang dumadating din talaga sa atin yung mga panahon na parang nakikipag bargain tayo kay Lord, no?
Kaya talaga po makita natin dito yung faith ng isang tao po talaga. Dapat po makikita yan the way we talk, the way we live. No? Kaya talaga po yan, makikita natin yan sa buhay ni Jacob. Again, dito po makikita natin napakaraming promise ni Lord. At sana tulad din ni Jacob, no, sa lahat ng pinangakuan ng Panginoon, panghawakan po natin ito, no, without bribing the Lord, no. Sabi nga talaga, yung mga bagay na ipinangako ni Lord, kung tayo po yung maniniwala at magtitiwala sa Kanya, atin po yung makakamtan. Kaya naman, sana po tayo ay napagpala sa pagbabasa natin sa salita ng Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.